Wala pong nagtanong sa atin, pero meron pong tumawag po sa akin kanina, no, isa pong ating malapit na kaibigan, no, at nanghihingi po siya sa akin ng payo, no, kung ano ba yung po pwede kong maitulong. So just to give a context po, ikwento ko muna, no, na kanina pong umaga, yung po ito po akong kaibigan, no, nag-message sa akin na yun daw po yung kanyang kapatid hindi pa nauwi. So in short po, naglayas. So ang tanong ko, ba natawagan nyo na ba o na-mensahe na? Ang sabi po, iniwan daw po yung telepono. So ako nagtaka, bakit kailangan iwanan yung telepono kung lalabas nga, no? Kasi hindi pa naman ho pumapasok sa isip ko na naglayas, kasi wala pa naman daw pong 24 hours. So baka ako, nasa isip ko, baka mamaya may pinuntahan lang, o nasa kaibigan, o nasa nobyo. Sabi naman ho nung kaibigan ko, wala naman daw po nobyo. So yun nga, sabi sa akin, hinahanap niya raw sa kumbaga, nag-ano siya sa CCTV. So nakita nga na sumakay daw ng jeep. So hindi ko na ho iyaano yon. So sabi ko nga sa kanya is, kung nandyan lang ako, baka natulungan kita. Nasa labas po kasi ako noon So, pero sabi ko sa kanya, kung matatapos yung aking ginagawa ng maaga, pupuntahan ko siya para kahit paano makatulong ho ako sa kanya. So doon ho natapos yung aming conversation. And then ito pong hapon, tumawag siya sa akin at sabi niya nga sa akin, ako daw po yung tao, no, na makakatulong doon sa kanyang kapatid. At sabi niya nga, nakauwi na. So napakalma na yung aking sarili, dahil nga nakauwi na po Kaya lang natataka ko, ano yung dahilan, bakit ako'y makakatulong? Nung sinabi niya po na tungkol daw po sa OLA, kaya naglayas yung kanyang kapatid. Ako, ito na. Yan ako yung sinasabi natin. Nakita niyo po, no? Wala ko talagang pinipili No, kahit sino talaga po pwedeng maapektuhan itong mga bugo katabusadong online lending app. So, sabi nga po nung aking kaibigan, nakahiram nga daw po yung kanyang ate, no, sa mga OLA, and yun nga po, nakaranas po ng harassment. So, medyo, alam nyo, hindi kasi syempre hindi naman sanay sa utang, nagkatapal-tapal, dumami, ayan na, nagsunod-sunod na po yung harassment na nangyari. So ngayon, nanghihingi po sila sa akin ng kumbaga ng advice, or kung ano man yung po pwedeng gawin. So ito ho, liliwanagin ko lang, hindi ho ito legal advice, no, at hindi rin po ako financial advisor. Okay, ito po base po sa akin pong experience, no, yung aking binigay na kasagutan sa kanila. So binigyan ko po sila ng payo kung ano yung mga po pwedeng gawin. Okay, so hindi ko na ho i-discuss dito kasi naman natin kumbaga nasasabi ko naman po sa inyo yon through our videos na inilalabas po dito sa ating platform, no. So yung sinabi ko, and syempre sabi ko rin doon sa kanyang kapatid, kasi po naka-speakerphone, no, napakalmahin lang yung sarili, kasi pagka talagang inisip niya ng inisip yon, talagang maapektuhan yung kanyang mental state, di ba? Yun ho iniiwasan natin, no, yung magkaroon ng anxiety tsaka depression. Biro nyo, nagawa na nga akong maglayas di ba? Kung talagang yan, mape-pressure at laging maiisip yung mga kawalangyaan ginagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps, talaga ho hindi malayo na magkaroon ng anxiety at depression. No, yun ho yung lagi kong sinasabi sa inyo, na kung hindi naman ho talaga kailangang manghiram, wag ho kayong manghiram dyan sa mga yan. Nakita niyo ho yung epekto. Ito, personal na nangyari po sa aking kaibigan. No? Biruin nyo, naglayas yung kapatid. Diba? Kasi ho, hindi ho pare-parehas, no, yung nagiging epekto nung harassment, nung pagwawalang yan itong mga bugo katabusadong online lending apps. Diba? Buti nga na lang ho, yung sa kapatid nung aking kaibigan, umalis at bumalik. Diba? Paano kung hindi? Diba? Kung paano kung napasaan at napaano yan, diba? Ito kasi mga bugo katabusadong online lending apps, hindi iniisip kung ano yung magiging outcome, no, doon sa kabilang linya, doon sa mga ginagawa nilang kawalangyaan. Basta sila, ayan,
Kung ano yung ituro ng kanilang mga bugo katabusadong amo rin, yun din lang ang gagawin nila. Scripted kasi. Diba? Kaya ho ako inis na inis sa mga yan, busit na busit eh. Diba? Kasi hindi ho tamang paniningil yun eh. Pero inyo, meron tayong prohibition on unfair debt collection practices. Diba? May isinulat na po ha. Tingnan nyo, hindi na tayo pinahirapan ng SEC. In-enumerate na, inisa-isa na po doon kung ano yung bawal. Itong mga bugo katabusadong online lending apps, naku po, kung alin yung bawal, yun ang ginagawa. Diba? Kaya ako yan lang lagi ko pinapayo, di ba? Paulit-ulit ako, huwag niyo kayo manghihiram. Kasi pag naranasan niyo yung yung harassment, tsaka yung mga panggigipit na ginagawa nila, hindi natin alam kung ano magiging epekto sa atin eh. Kasi ang tao, iba-iba ng pagtanggap yan doon sa pressure eh. Di ba? O kagaya doon sa di ba? Sa kapatid po ng kaibigan ko, naglayas. Meron nung iba, di ba? Yung pinaka-worst na nangyari yung nagbubuwis ng buhay. Kagaya yung aking kababayan sa Valenzuela. Di po ba? Nagbuwis ng buhay. Di ba? Kasi hindi kinaya yung pressure, hindi kinaya yung pangwawalangya. Di ba? Kaya natin ginawa itong channel na to. Isa ito, no? Is para makatulong tayo kahit papano on our own way, no? Kasi nga ako po yung maniningil, di ba? Base sa aking experience na sinasabi ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Okay? Ano ba yung mga Kasi alam niyo yung unsighted depression, hindi yan, madaling gamutin yan. No? Yes, mayroong nagagamot, mayroong hindi. Paano kung mapapunta tayo doon sa hindi nagagamot? Di po ba? Kaya ako, ulit-ulitin ko po sa inyo sasabihin to. Kung hindi nyo naman talaga kailangang manghiram, huwag niyong hihiraman. At ni itry, yung sisilipin, kasi marami napapahamak din dyan yung check nila kung magkano yung ibibigay na limit. Pagka napasok na nila yung apps, automatic nagdi-disburse. Diba? Kasi ang ginagawa niya mga yan, forced loan. Pwersahang pagpapautang. Diba? Paulit-ulit kong sinasabi, hindi nila sinusunod yung The Truth in Lending Act, which is very, very important. Kung sa bangko nga, naka-kwadro yan eh. Diba? Pero itong mga bugo katabusadong online lending apps, hindi sinusunod yun. So, ganun sila kawawalang yan. Wala talaga silang ibang intensyon kung hindi kumita lang talaga ng pera at mangwalang yan ng tao. Diba? Biro mo magtatayo ka ng negosyo, hindi mo susundin yung batas dito sa Pilipinas. Sabi, ka? Sobrang tapang mo talaga. Ganun niya kawawalang niya. Diba? Uulitin ko po, huwag kayong manghihiram sa mga yan. Kasi hindi matatapos yan, hindi mauubos. Hindi ba kayo nagtataka, parami ang mga bugok na yan? Kasi may market eh. Diba? Gagamitin lang nila ang internet. Diba? Andyan ang social media. Masyado nilang pinadali ang pagpapautang. Yan ang mahirap. Diba? Isa pang mahirap sa atin, dito sa Pilipinas, wala tayong financial literacy. Hindi kasama sa curriculum natin yun. Di ba? Na-explain ko na rin yan. Bakit tayo dyan? Yung sa financial literacy na yan. Kasi hindi natin alam kung paano natin i-manage yung pera natin, di ba? Saan ka nakakita? Unang sahod, saan ginagastos? Di ba? Sa mga kasama sa trabaho. Pero pag tinanong mo, bakit ka nag-a-apply? Para makatulong sa pamilya. Kung gusto mo talaga tumulong sa pamilya mo, yung unang sahod mo, hindi doon sa mga kasama mo sa trabaho gagastusin, di ba? Ganun lang di ba? Nakita nyo? Kasi wala nga financial literacy. Okay? Tayo po, kumbaga, kung kaya naman natin, pag-aralan po natin sa sarili natin. Diba? Andyan naman po ang YouTube, andyan po ang Facebook and TikTok, mga videos po diyan. Na mga po pwede nating mapanood para mapag-aralan kung paano natin ma-manage yung pera natin. Kasi hindi kasagutan ang pangungutang para po malutas ang ating problema. I hope na i-share ko po na maayos itong naging experience po ng aking kaibigan at sana po makatulong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.